Maarteng naglalakad si Delilah sa sala, ngunit napahinto siya nang harangin siya ng kanyang madrastang si Elise. Agad niyang tinaasan ng kilay ito, tikwas ang gilid ng labi. Del honey, saan bang lakad mo? Tanong ng kanyang madrasta habang pinagmamasdan ang maikli niyang maong skirt na tinernuhan pa ng cream na crop top. Magkikita kami ng boyfriend ko. Prangkang sagot ni Delilah. Hahakbang na sana si Delilah paalis nang magsalita ang kanyang madrasta kaya muli siyang napahinto. Humalukip-kip at bumuga ng hangin matapos ay nilingon ang matandang babae. Hindi sila close ni Elise dahil kamamatay pa lang ng kanyang ina. Pumapel na ito bilang bagong asawa ng kanyang ama. Nagulat na lang siya nang iuwi na ito ng kanyang ama sa bahay nila. Hindi niya matanggap ang ganoong ginawa ng kanyang ama, kaya't bilang pangrerebelde, hindi siya sumusunod dito at minamalditahan niya ito. Ngunit kahit naman anong gawin niya, ay iisa lang ang ipinakikita ni Elise sa kanya, kabaitan at pagmamahal. Di ba mamaya ng dinner party sa mga San Gabriel? Tiyak na hahanapin ka ni Domingo sa akin. Saka gustong gusto ka makilala nila, Mr. and Mrs. San Gabriel. Actually, matagal na silang curious sa aming unika iha. Baka nakakalimutan mo. Hindi mo ako anak. Anak ako ni Domingo at Catherine. Anyway, sabihin na lang po ninyo kay Dad na hindi ako a-attend. Hindi naman ako importante sa pamilyan to, kaya kayo na lang ho ang pumunta. Malamig niyang saad. Siguro hindi ka a-attend kasi kasama ako. Gusto mo ba kayo na lang ng dad mong pumunta? Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Importante ka sa pamilya lalo na sa amin ng dad mo. Lalong nagtaray si Delilah sa kanyang madrasta. Umismid ito at inirapan ang matandang babae. Ha? Talaga? Kami ni Dad na lang ang a-attend? Seryoso ka ba dyan, tita? Imposible. Is this part of your scheme? At palalabasin ninyong akong masama at ikaw ang biktima, right? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Ending, grounded ka, Delilah, at confiscated ang phone mo. Natatawang ani nito. Hindi naman sa ganun, iha. Minahal kita at itinuring na sa akin. Mahal na mahal kita, iha. Ngunit kahit ano pa ang lumabas sa bibig ng kanyang madrasta, ay hindi na tumatalab kay Delilah. Sa bawat pag-abot ng kanyang madrasta sa kanya, ay kirot at sakit ang dulot nito kay Delilah. Hindi ko ramdam, tita. Kung nanatili na lang sana kayong best friend ni Mami, baka matanggap ko pa yung sinasabi niyong pagmamahal. Bago umalis si Delilah, ay nakuha pa niyang ngisihan ito at irapan. Nang gabing yon, hindi sumipot si Delilah sa party. Mas pinili niyang sumama kay Calvin at barkada nito sa isang bar sa Manila. Ang akala niyang magiging masaya at makakalimutan niya panandalian ng family crisis niya ay nagkakamali siya dahil sa kalasingan ni Calvin, naging clingy at flirty na ito sa kanya. Baby, hanggang kiss na lang ba tayo? Tapos yung kiss hindi ko malang ma-enjoy. Dampi-dampi lang. Bulong ni Calvin. Baby, di ba pinag-usapan na natin yan? Kapag kinasal na tayo, saka ko lang ibibigay ang lahat-lahat. Sa ngayon, magtiis ka muna sa smack kiss. Ani Delilah habang tinatanggal ang kamay ni Calvin sa kaniyang hita. Sa kabila ng malakas na ingay ng music at sigawan ng mga nasa dance floor, ay naririnig pala sila ng mga barkada ni Calvin. Mahina pala tong si Calvin. Hanggang dampi-dampi lang. Hindi katulad ng mga girls naming mga kasama kahit saan pwede. Diba, babe? Pambubus ka ng isa. Hi, Calvin. Asan ang yabang mo? First base pa lang palang nararating mo. Ani pa ng isa. Halata ang pagkainis ni Calvin at pakiramdam ni Delilah ay napahiya na ito sa mga kaharap. Ayaw niya ang ganyang pakiramdam kaya tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Oh, saan ka pupunta? Aalis ka na? Tumawag na naman bang rich dad mo? Pangaasar ni Calvin. Yosin muna ako. Diyan lang ako sa labas. Hindi ko na kasi gustong tingin at tabas sa mga nguso ng mga barkada mo. Kala mo naman may pambayad sa mga iniinom nila. Yan kasing problema. Bayag lang ang dala. Pagmamaldita ni Delilah. Palibhasa si Delilah ay anak mayaman, hindi niya hinahayaang maging katatawanan siya. Dahil kahit naman sumasama siya kay Calvin sa ganoong lugar, ay kaya niyang kontrolin ang sarili. Mahal niya si Calvin, pero hindi niya kayang ibigay na lang basta ang sarili hanggang hindi sila ikinakasal.
Yun ang nais niyang panindigan. Hindi napansin ni Delilah na sinundan pala siya ni Calvin sa smoking area. Nagulat na lang si Delilah nang haklitin ng lalaki ang kanyang braso at marahas siyang isinandal sa pader. Nanlilisik ang mata ni Delilah nang magtagpo ang mga mata nila ni Calvin. Ano to, Calvin? Tumalabang kantsaw ng mga barkada mo? Hindi ba totoo naman? Wala silang ambag. So, pakikinggan mo sila. Ngunit hindi siya binitawan ni Calvin. Lalo pa siya nitong diniin ng pagkakasandal sa pader. Gumapang ang kilabot at kaba sa kanyang dibdib nang bumaba sa labi niya ang mga titig ng lalaki. Napalunok si Delilah dahil nangyari na ito noon pero hindi natuloy dahil dumating ang best friend niyang si Marie. Pero ngayong wala si Marie at siya lang ang naglakas loob sumama dahil sa inis niya sa kanyang madrasta kanina. Baby, nag-usap na tayo nang wala mo ng ganito. Muling pakiusap ni Delilah sa nobyo. Biglang huminahon ang tinig ni Delilah dahil alam niyang wala na sa tamang pag-iisip ang lalaki. Dagdag pang, dominante na ito ng alak. Unti-unti niyang nilabanan at itinulak si Calvin, ngunit hindi na niya magawa. Nangilabot siya, lalo pa nang bigla na lang nitong idinikit ang katawan nito sa katawan niya. Nakaramdam siya ng inis dahil dinidikit na nito ang kasalanan sa kanya. Calvin, stop it! Mahal naman kita. Handa rin naman kitang pakasalan kahit saang simbahan pa. Basta, pagbigyan mo lang ako ngayong gabi. Hiyang-hiya na ako sa mga barkada ko. Tingin nila sa akin mahina. Patuloy na namilit si Calvin kay Delilah hanggang may sumulpot na lalaking naka-white polo. Nahinto ang ginagawa ni Calvin dahil sa lalaki. Mas matangkad ito, malapad ang balikat at may tattoo sa bandang leeg. Napayuko si Calvin at nang makakbang palabas ang lalaki sa smoking area, mabilis itong lumabas. Naiwang nakapinid pa rin sa pader si Delilah. Shock pa rin kasi siya sa ginawa ni Calvin. Si Calvin naman ay parang isdang mabilis na pumulas. Naiwan siyang nanginginig ang tuhod. Tinapunan ng lalaki ng tingin si Delilah at nagsalita ito. Malalim pa rin kasi ang paghinga niya. Miss, are you okay? Anito sa baritonong boses. Noon lang si Delilah nakapag-angat ng tingin sa lalaki na ilang dipa ang layo sa kanya. Tumango si Delilah at unti-unting lumayo sa pader. Nanginginig niyang inilabas ang isang stick ng sigarilyo. Dahil sa panginginig, nahirapan siyang sindihan ito. Kaya nagulat siya nang bigla na lang lumapit sa kaniyang lalaki at agawin ng lighter. Sinindihan nito ang kanyang sigarilyo at naglabas din ito ng sigarilyo. Nakailang hit-hit at buga muna si Delilah bago siya nakapagsalita. Thanks. Boyfriend mo yun? Bakit iniwan ka niya? Lasing na lasing, kaya siya ganon. Ha? Lasing? Hindi ka niya pipilitin kung ginagalang ka niya. Nakita kong ginawa niya kaya kung ako sa'yo at matino kang babae, hindi ka sasama sa mga lalaking katulad niya. No, mabait ang boyfriend ko. Lasing lang siya kaya siya ganon. May 1 taon na kaming magkarelasyon, that's why. Hindi na nagsalita si Delilah dahil pakiramdam niya ay wala siyang panalo sa lalaki. Mas matured itong magsalita kaysa sa kanya. At nakakahiya ang nakita nito dahil halos maililis na ni Calvin ang skirt niya. Matapos ang isang stick ay umalis na si Delilah. Iniwan niya ang lalaki na ngayon ay nakakadalawang stick na. Hindi na niya binalikan ang table nila Calvin. Umalis na siya at bago siya sumakay sa kaniyang kotse, ay nakita pa niya ang lalaking nagligtas sa kanya kanina na nakatayo pa rin sa may smoking area. May kausap na ito sa telepono. Lumipas ang ilang buwan, hindi na makontak ni Delilah si Calvin. Nagba-bounce back lang ang messages niya at hindi makonek ang phone calls niya. Hindi ganito si Calvin. Busy ito sa trabaho bilang operation manager pero may time ito para sa kanya. Hindi man sila laging magkasama ay palagi itong nag-a-update. Ngunit ngayon, hindi na niya ito makontak. Takot naman siyang puntahan ito sa bar kung saan tumatambay tuwing Friday night dahil baka ipilit na naman ito ang sarili. Break na ba kayo ni Calvin? Mukhang hindi ko na nakikitang magkasama kayo ah. Ano nga palang naging response niya? Nagsorry ba siya? Pangungulit ni Marie. Hindi na siya nag-respond sa mga messages ko. Tapos ngayon, nagba-bounce back na ang messages at hindi ko na siya makontak. Dahil ba yun ng gabing yun? Tumango si Marie at humigop ng juice. Malamang dahil doon. Napahiya siya pero
Napaka-red flag naman ang ginawa niya. He forced you. Alam naman niyang hindi mo pwedeng ibigay ang pechay mo hanggat hindi kayo kasal. Binalot ng lungkot si Delilah dahil sa mga sinabi ng kaibigan. Iyon naman din kasi ang nasa isip niya. Sabihin mo, masyado ba akong madamot? Hindi ka madamot. Alam mo lang ang worth mo. Paano kung matapos niyang makuha ang pechay mo, iwan ka na nun? Hindi mo pa naman talaga siya kilalang kilala. Ni hindi ka nga ipinakilala sa magulang niya. Walang effort. Pero mahal kong kumag na yun. Mahal ko siya eh. Ano kaya kung ibigay ko na lang sa kanya yung ano ko tapos magpakasal kami sa huwes kinabukasan? Natawa si Marie sa sinabi ni Delilah. Muntik pa nga nito maibuga ang juice dahil sa ibinulalas ng kaibigan. Hep hep? Alam mo, kalimutan mo na yung gunggong na yun. Saka bakit pa naman ibibigay ang V mo doon kung hindi ka nga niya ginalang? Kailan pa nauna ang honeymoon sa kasal? Del, wake up! Mabuti na nga lang may guy na dumating. Yung guy, familiar siya eh. Parang nakita ko na siya kung saan. Pero kiber na lang, sinungitan ko din naman siya. Napaangat sa kinauupuan si Marie dahil sa ginawa ng kaibigan. Niligtas ka na nga, sinungitan mo pa? Mahalay mo naman, magginoo talaga yun kahit mukhang bastos. Pustahan tayo, mas malala pa yun. Men will be men. Pero yung hindi ka kausapin at umarting na saging ego nila, yun ang may something. O di kaya may iba ng boyfriend mo, kaya lumipat sa accessible ang pechay. Napaisip si Delilah sa kanyang narinig. Hindi niya nais na paghinalaan si Calvin, pero iyon ang ibinubulong sa kanya. Kaya't nakabuo siya ng plano. Pupuntahan ko siya sa work niya. Bibisitahin at, ano? Ganyan ka ba talaga magmahal sa isang gunggong? Natahimik si Delilah dahil buo na ang loob niya. Nais niyang malaman ang totoo. Desidido na rin naman siyang ibigay dito ang nais ito, pero para lang hindi ito mawala. Mahal niya ito, hindi lang niya kayang sabihin kay Marie dahil ito ang unang magagalit at tututol. Dahil hindi nakadalo si Delilah sa party ng mga San Gabriel, ang ama na niya ang kumumpronta sa kanya. Nagkataon kasing may bigla ang business trip si Domingo kinabukasan matapos ang party. Dad, dumating na po pala kayo. Hi Beth, nagsumbong na naman si Tita Ellie sa inyo. It's been 1 month already. Yan pa rin ang hinihimutok niya? May pabulong-bulong na ani ni Delilah. Delilah, hindi ka na talaga nahiya sa tita mo. Pinalagpas ko na lang ang nangyari dahil may business trip ako the next day. Sinasagad mo talagang pasensya ko. Ano na naman gagawin ninyo sa akin? Kneeling down sa garden. Baka this time I'm grounded like bawal akong lumabas. What's this time, Dad? Ano na namang parusang gagawin ninyo sa akin? Paghahamon ni Delilah sa ama. Kitang-kita ang pagkadigusto sa mukha ni Domingo. Naikuyom nito ang kamao at naihampas sa lamesa. Kaya napalunok si Delilah dahil sigurado siyang naabot na niya ang sukdulan ng pasensya nito. You're old enough, Iha. You're not a 16-year-old girl na pag nagkamali, pwedeng ikulong sa kwarto o mag-apologize habang nakaluhod. Nasa tamang edad ka na para ipakasal. Baka sakaling mag-mature ka. Ipapakasal? Dad! Nagimbal sa pagkagulat si Delilah sa kanyang narinig. Halip na lumapit sa kanyang ama ay napaatras siya. Ngunit sa mga susunod na sinabi ni Domingo ay nanatili si Delilah sa kanyang kinatatayuan. Narinig mo naman siguro ako. Oo, ipapakasal kita. Karapatan mo nang malaman na all this year, wala talaga tayong sariling kumpanya. They already bought it. Matagal lang nalugi ang kumpanya at sinalo lang tayo ng mga San Gabriel. Ngayong nakabawi na ako at nakita nilang malaking potensyal. Nais sila itong palakihin. Pero hindi ako pumayag dahil akin yun. Pero mapapanatili ang magandang samahan namin. Kailangan maipakasal ka sa isa sa mga anak ni Fiel. Dahil sa business alliances, isusuko mo ako sa kanila? Asan ang kalayaan ko? Di ba nangako ka, Dad, na akong masusunod sa bagay na yan? Actually, may gusto na akong lalaki. Don't worry, ipapakilala ko siya sa'yo. Wala akong kikilalaning manugang kung hindi ang isa sa mga anak ni Fiel San Gabriel. Kailangan natin mga San Gabriel. Hindi ako papayag. Nagdabog at nag-walk out si Delilah. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Tutul siya sa desisyong ipakasal na lang siya sa anak ng business partner ng kaniyang ama. Dad,
Hindi ako magpapakasal dahil si Calvin lang ang mahal ko. Siya ang pakakasalan ko. Bulong ni Delilah. Habang nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto, isang desisyon ang nabuo sa isipan ng babae. Kailangan na niyang makausap si Calvin at magpakasal na sila sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kumpanya kung saan empleyado si Calvin. Dahil kilala at may posisyon si Calvin, ay agad siyang pinapasok sa loob. Minsan na siyang nakapasok sa opisina na iyon, kaya alam niya kung saang floor ang kinalalagyan ng operations department. Isinuot niya ang kanyang ID na ginagamit ng mga visitor at nakangiting sumakay sa elevator. Doon ay pinagtinginan siya ng mga empleyado dahil sa kanyang suot. Paano'y nakasuot ng maikling skirt at hanging blouse at tinernuhan pa niya ng boots. Dahil sa pagiging babyface ni Delilah, para lang itong 16 at hindi 22 years old. Ngunit sanay na si Delilah sa mga ganoong tingin. Prente niyang pinindot ang 17th floor at lumabas nang tumapat na roon. Inisa-isa niya ang mga signage na nasa pintuan. Hanggang sa napahinto siya sa pinto. Yun kasi ang natatandaan niyang opisina ni Calvin. Walang pakundangan niyang binuksan iyon. "Calvin, baby!" Bungad niya, ngunit napanganga siya sa kanyang inabutan. Naibagsak niya ang dala niyang mini chocolate cake na paborito ni Calvin. Nakita niya kasi ang kanyang nobyo na nakasandal sa table habang nakababa ang pants nito at may nakangudngud na babae roon. Soundproof ang kwarto kaya walang mag-aakalang may kababalaghang nangyayari roon. Napahinto naman ang dalawa sa ginagawa nang marinig si Delilah. Mabilis na tumayo ang babae at pinunasan ang bibig nito. "Calvin, what are you two doing? Sino yung haliparot na yan?" Sigaw ni Delilah. Mabilis namang inayos ni Calvin ang sarili at napalunok bago sagutin si Delilah. "Kung anong nakita mo, yun na yun. Hindi ka na bata, Delilah." "Sino naman ang pakilamerang babaeng yan, Calvin?" Ani ng babaeng kaulayaw ni Calvin. Sinipa ni Delilah ang mini chocolate cake at nakapamewang na tinungo ang babae. Nakipagsukatan muna ito ng tingin sa babaeng naka-office attire. "Merryl, Keringking San Gabriel. Sino raw ako, Calvin?" "Hoy babae, ako lang naman ang girlfriend ng lalaking nilalandi mo. O baka mahinang pandinig mo? May nobyo na tong lalaking to!" Galit na sabi ni Delilah. Akma nang sasampalin ni Delilah ang babae, ngunit tumikhim si Calvin kaya hindi na nakaimik ang babae at hindi na ituloy ni Delilah ang gagawin. Binalingan naman ni Delilah ang lalaki. "Delilah, anong ginagawa mo rito? Wala na tayo, hindi ba?" Malamig na sabi ni Calvin. "Anong wala? Hindi pa tayo nagbe-break. Ilang beses kitang tinawagan at message pero ni ha ni ho, wala kang sagot. Tapos lately hindi na kita ma-message. That night, na ipinahiya mo ako sa barkada ko. Tinapos ko ng lahat." "What? Dahil ba hindi kita pinagbigyan? Kaya bigla mo na lang akong iniwan sa ere?" "Totoo ngang sabi ni Marie. Malamang maghahanap ka ng babaeng accessible ang kipay." "Umalis ka na, Delilah. Wala na tayo, kaya wag ka nang pupunta rito." Nangilid ang luha ni Delilah nang bigla siyang paalisin ni Calvin. "Ganun na lang ba yun? 1 year na tayo. Aayain na nga kitang magpakasal eh. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa mukhang tuko na to?" Galit na sabi ni Delilah. Tuko pala. Sabihin mo nga, Calvin, sa babaeng to kung sinong mukhang tuko sa amin. Ako, na ibibigay kong pangangailangan ni Calvin. Ikaw, baka naman kunyari ka lang na pa-virgin pero wasak na. Galit na anito. "Anong sabi mo?" Susugurin na sana ni Delilah ang babae, ngunit pinigilan siya ni Calvin. Hiniklat ni Calvin ang kamay niya at hinila siya nito. "Calvin! She's pregnant." "What? Nabuntis mo siya? Tayo pa pero may nangyayari na sa inyo?" Bahagyang napatango si Calvin at humigpit ang pagkakahawak nito sa kaniyang kamay. "I'm sorry, Del. Pero naibibigay ni Merrill ang lahat ng gusto ko. Kaya umalis ka na." "Mukha naman eh. Kahit lunch break, kaya niya makipag-quickie sa'yo. Nakakadiri. Sa kasusubsob ng babaeng yan sa ano mo, baka magkapalit na." Lalo siyang hindi pinakawala ni Calvin dahil sa kaniyang sinasabi.
Anong sabi mo? Galit na sabi ng lalaki. Ow! Bitawan mo nga ako! Okay, I get it! Ganyan pala mga babaeng gusto mo. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Calvin, kaya tinapakan niya ang paa nito at sinampal gamit ang kamay niyang isa. Napabiling niyang mukha ni Calvin at nagsisisigaw ang babaeng lumapit sa lalaki habang si Delilah ay hinahaplos ang kanyang pulsuhan dahil sa pagkakahawak ni Calvin. Umalis ka na, kundi sasampahan kita ng kaso. Ani ni Meryl. E di magsampa ka, ipapablatter ko agad ang BF mo dahil sa ginawa niya sa akin. Baka mauna pang makulong yung BF mo. Matapang na sagot ni Delilah. Galit na lumabas ng opisinang yun si Delilah. Inayos niya ang kanyang damit at ilang beses na napabuga ng hangin. Sakto namang may 3 empleyadong dumaan at nagtatawanan. Pinag-uusapan ng mga ito ang gwapong CEO na ubod ng bait. Kaya't ang galit ni Delilah ay naipasa sa CEO ng kumpanyang yon. Mabait pala, kaya pala hinayaan ng mga ganitong illicit affair. How dare he is? Bulong niya. Sinundan niya ang 3 dahil narinig niyang isa sa mga ito ay sekretarya ng boss at ito ang nagdala sa kanya roon. Wala namang kaalam-alam ang babae na nasa likod na niya si Delilah. Nagulat na lang ito nang hindi sumarado agad ang pinto, kaya nilingon nito ang pinto at nakita si Delilah na iniikot ang mata sa paligid. Who are you, miss? Tanong nito. Nabalik si Delilah sa kanyang tunay na pakay. Mataray niyang pinakatitigan ang babae at halukip-kip na ngumiti ng pilit. Nasaan ang CEO niyo? Guest ako, investor. May gusto lang akong i-clarify. Ah, talaga, miss? Wala namang nakaschedule na meeting for investors ngayon. Isa ka ba sa mga babaeng baliw kay Sir Julian? Sino? Ako baliw? Bakit naman ako mababaliw sa kanya? Gusto ko lang siya makausap. Palusot ka pa? Kung naka one night stand ka niya, hindi ka na niya matatandaan. Paglilinaw ng sekretarya. Yuck! Anong one night stand? Hindi ako babae ng boss mo. Patuloy na nakipagpalitan ng salita si Delilah sa babaeng sekretarya hanggang may magsalita na baritonong boses. Doon napunta ang tingin ng 2 babae. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng pintuan at nakapamulsa. Yuck! Nandidiri ka sa akin? Anito. Mabilis na ngumiti ang sekretarya at lumapit sa kaniyang boss. Sir, kasi tong babaeng to sumunod sa akin tapos may kailangan daw po siya sa inyo. Papasukin mo siya sa loob. Malamig na sabi nito. Mabilis na pumasok ang lalaki sa loob, habang ang sekretarya naman ay binalikan si Delilah at sinungitan. Pumasok ka raw? May payak-yak ka pa, kitang-kita namang naghahabol ka sa kanya. Hindi nga. Diyan ka na nga. Dumiretso si Delilah sa loob. Napakasimple ng ayos ng opisina nito kahit ang kulay ng mga pader. Ngunit ang higit pang nakapagpakalma sa kanya ay ang amoy ng air purifier. Napaka-masculine ang amoy nito. Ano, miss? Tatayo ka na lang ba dyan? Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw ang CEO, diba? Si Calvin Calderon. Fire him. Sino si Calderon? Isa siya sa mga masisipag at magagaling kong empleyado. Anong dahilan? Did he embezzle funds, cheat me, or send information to my rival? On what grounds? Malamig na ani ng boss. Natigilan si Delilah dahil pamilyar ang itsura ng lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito, ay pilit niya itong inaalala. Hanggang makita niya ang tattoo nitong dragon sa bandang leeg nito. Nilapitan niya ito't dinukwang ang lalaki. Akma niyang hahawakan ng bandang leeg nito nang hulihin ito ang kamay niya. Who are you? Nagkita na ba tayo? Ani ng lalaki. Ikaw nga. Natatandaan kita. Ikaw ba yung nasa bar? Kung nagkakilala tayo sa bar, hindi kita maaalala. Dahil laging may babaeng nakikipag-hook up sa akin. Isa ka ba sa kanila? And what about Mr. Calderon? Kumunot ang noo ni Delilah at lumayo siya sa lalaki. Hindi mo ako naka-hook up o worse, naka-one night stand. Actually, niligtas mo ako sa boyfriend kong binabastos ako. At si Calvin yun, but that's another case. Gusto kong tanggalin mo siya because he cheated on me. Hindi napigilan ng lalaki ang sarili. Tumawa ito at pinakatitigan si Delilah. Really?
So si Calvin palang boyfriend mo pero this time, pinatatanggal mo siya dahil niloko ka niya. I'm sorry pero yung pagloloko niya, hindi nakakaapekto sa kumpanya ko. Magpalit ka na lang ng boyfriend. Malamig nitong turan. Pinapayagan mong office romance rito? Makakaapekto yan sa flow ng duties nila dito. Nilecturean mo ba ako kung paano ko patatakbuhin ang kumpanya ko? No, pero katrabaho niyang nanlalandi sa kanya. Nonsense. You're wasting my time. Please leave. Pwisit ka? Ani Delilah habang nangingilid na ang luha. Kunot noon naman siyang tinitigan ng lalaki, sabay na pailing ito. Maya-maya, ino ng lalaki ang intercom at nagsalita ron. Jade, anito. Pumasok ang babaeng sekretarya at sinunod ang senyas ng kanyang amo. Hey, sabi ko naman sa'yo hindi kanya matatandaan. Ganoon talaga kapag sinuko mo ng bataan. Utas na. Anito, hindi ko nga naka one night stand yung boss mo. Saka virgin pa ako. Depensa ni Delilah na parang isang bata. Natukop naman ng sekretarya ang kanyang bibig at nginisihan si Delilah. Bago lumabas si Delilah, ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Madilim, seryoso at punong-puno ng pang-aakit ang mga mata ng lalaki. Alam niyang narinig nitong sinabi niyang birhen pa siya. Ngunit kakaiba ang isinukli ni Delilah sa lalaki. Umasal itong parang bata at dinilaan ng lalaki kaya napailing ito. Malugisan ang kumpanya mo. Bulong ni Delilah. Sumunod si Delilah kay Jade sa labas. Hindi na niya pinansin si Jade. Malungkot at bagsak ang kanyang balikat na sumakay ng elevator at lumabas ng gusaling yun. Nabigo siya. Niloko lang siya ni Calvin. Hindi siya mahal nito. Gusto lang nitong makauna sa kanya. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagpunta sa bar na laging tinatambayan nila Calvin. Sinubukan niyang yakagin si Marie, ngunit busy pa ito sa trabaho. Hindi naman niya masabi rito ang tunay na dahilan dahil tiyak na sa telepono pa lang, sa sermon na siya nito. Tinikman niya ang lahat ng matatapang na alak. Matapos ay nilingon ang lugar na inupuan nila noon. Bakante pa ito at kaunti pa lang ang mga tao. Medyo slow ang music kaya lalong bumagay sa kanyang nararamdaman. Sex na lang ba talagang labanan ngayon? Ani Delilah sa baso na may lamang alak. Pinindot niya ang kanyang ilong sabay lagok sa alak. Napangiwi siya sa tapang ng alak. Nasamid pa siya pero kahit na ganoon, humingi pa siya ulit. Nginitian naman siya ng babaeng bartender. Nagpatuloy siya sa pag-inom hanggang hindi na niya namalayan ang oras. Sisigok-sigok na siya at naniningkit na rin ang mata niya pero tinuloy pa rin niya ang pag-inom. Matapos ay napadukdok siya sa counter. Naramdaman niyang may tumabi sa kanyang lalaki at muli na naman niyang naamoy ang scent na yon. Tulad ng scent na nasa office na pinuntahan niya, kaya naiangat niya ang kanyang ulo at natatawa siyang nagsalita. Kanina, may nakakatawa at nakakahiya akong ginawa. Pinuntahan ko sa opisina ang boyfriend ko. Ex-boyfriend na. When I caught him cheating, alam mo ginawa ko? Pinuntahan ko ang boss niya at pinatanggal ko siya. Tumawa ng tumawa si Delilah. Hindi naman nagsasalita ang katabi niya, ngunit alam niyang nakikinig ito sa kanya. Muli niyang hinawakan ng baso at akmang lalagukin ang laman nang magsalita ang kanyang katabi. Lasing ka na. Anito. Hindi pa. Ani Delilah, matapos ay nilingon ang katabi. Natawa ulit si Delilah at tinitigan naman siya ng katabi. Tignan mo, dahil sa inis ko, pati yung gunggong na mukha ng boss ni Calvin nakikita ko. I think lasing na nga ako. Kumunot ang noo ng lalaki at inagaw ang baso niyang hawak. Walang pasubali itong nilagok ng lalaki matapos ay may inabot sa babaeng bartender. Narinig na lang ni Delilah ang sinabi nito. I know her. Kanina pa po yan. Makulit lang. Take care, Mr. San Gabriel. Ani ng babae. Matapos ay hinapit na ng lalaki ang manipis na bewang ni Delilah. Kumunot ang noo ni Delilah dahil may lalaking humahawak sa kanya. Hey! Saan mo ko dadalhin? Iuuwi na kita. Anito. Alam mo ang bahay ko? Sisigok-sigok na sabi ni Delilah. Yes. Hindi na umimik si Delilah
dahil pakiramdam niya ay may sariling isip ang kaniyang katawan. Naramdaman niyang isinakay siya nito sa kotse na napakabango ng amoy. Nakatulog si Delilah at nagising na lang sa tapik sa pisngi. Ano ba? Natutulog yung tao eh. Wake up, miss. Ano ba? Pagkabukas ng bibig niya ay may straw na ipinasok sa bibig niya. Drink. Cold water yan para magising ka. Hindi ka pwedeng maglasing sa lugar na yon kung gusto mo pang ikip yung virginity mo. Sermon nito. Tila nahimasmasan si Delilah sa kaniyang narinig. Inangat niya ang tingin at sinalubong ang mga mata ng lalaki na walang iba kung hindi ang boss ni Calvin. Ikaw nga, bakit mo ako sinundan sa lugar na yon? Nakonsensya ka ba? Tatanggalin mo na ba si Calvin? Umiling ang lalaki at ngumisi. Bumalik ito sa pag-inom ng canned beer na hawak. Nasa loob sila ng kotse. Nilingon ni Delilah ang labas at nasa madilim silang parte. Hindi niya rin alam kung nasaan sila, kaya't naibalik niya ang tingin sa lalaki. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Anito, ayokong umuwi sa amin. Ipapakasal nila ako sa lalaking hindi ko mahal, kaya pinuntahan ko si Calvin para pakasalan ako. To my surprise, kinalimutan na niya ako. Arranged marriage ah. So, mahal mo si Calvin? Mahal ko siya pero niloko niya ako. Kaya tulungan mo kung matanggal na siya sa trabaho para naman gumapang sa hirap ang damuhong yun. Sabi ni Delilah habang tumutulo ang luha. You know I can't do that. Hindi ako pwedeng magtanggal ng tao ng basta-basta na lang. Nagulat si Julian nang bigla na lang gumalaw si Delilah at halikan siya. Mapusok yon at kahit siya ay nagawang ma-turn on sa ginawa ng babae. Marry me. Hindi na nabigla ang lalaki sa sinabi ni Delilah. Nakakaawang itsura nito para kasi nitong inaalok ang sarili sa isang estranghero. Pagak namang natawa si Delilah matapos ang mahabang katahimikan. Inaya ko magpakasal ang boss ng ex ko. See? Nababaliw na ako. Aniya, natigil ang pagtawa ni Delilah at para siyang naduling nang dukwangin siya ng lalaki at ito naman ang humalik sa kanya. Mabilis na lumapat ang labi nito sa kanya. Sa una ay hindi pa siya makagalaw, ngunit hindi naglaon ay naengganyo siya na sabayan ito't makipagpaliksihan. Naipikit na lang niya ang kanyang mata bilang pagpapaubaya. Ang dalawang kamay nitong nasa magkabila niyang balikat ay unti-unti na ring bumababa at hinahaplos ang kaniyang braso. Nang maghiwalay ang tanika nilang labi, ay napaawang pa rin ang labi niya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala ka naman sigurong balak na dito natin gawin ang bagay na to? Nangaakit na sabi ni Delilah. No, hindi ako mas satisfy. Muli siyang hinalikan nito, ngunit mas mabilis kaya't nabitin siya at napakagat sa kaniyang labi. Nang gabing yun, ibinigay ni Delilah ang kaniyang sarili sa isang estranghero. Ang alam lang niya rito ay boss ng ex niya at ang tanging niyang dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na yun ay dahil nais niyang maghigante sa kaniyang ex. Kinabukasan, nagising si Delilah sa mabigat na bagay na nakadagan sa kaniyang tiyan. Nakapa niya ang malaking kamay ng lalaking kaniyang kaulayaw kagabi. Nilingon niya ito at bumungad sa kaniya ang malinaw na itsura nito. Makapal ang kilay, moreno, at mapanga. Isali na rin ang matangos itong ilong. Shucks, kamukha ni 007. Ganito ba talaga kagwapo ang mokong na to? Aniya sa kaniyang isipan. Lalo siyang humanga rito nang makita niya ang tattoo nito sa leeg na hanggang braso. Napakagandang tattoo. Detalyado ang pagkakaguhit sa dragon. Napahanga siya, ngunit unti-unti namang bumalik sa kaniyang isip ang mga salitang sinabi ng sekretarya nito tungkol sa pakikipag one-night stand nito. Kinabukasan ay gigising itong parang walang nangyari sa nagdaang gabi at ang kasal ay malabong mangyari. Malabo siyang pakasalan ng lalaki ngayon lamang siya nakasama. Inalis niya ng unti-unti ang kamay nito sa kaniyang tiyan. Tumagilid siya at pinakiramdaman ang nakakangilong kirot sa pagitan ng kaniyang hita. Napapikit siya at muling sumagi sa kaniyang alaala kung paano siya dinahandahang hubaran at angkinin ng paulit-ulit. Tatayo na sana siya nang mag-ring ang telepono ng lalaki na nakalagay sa nightstand. Halip na tumayo ay nagpanggap siyang tulog. Nakailang beses munang nag-ring ang telepono
bago sagutin ng lalaki. Hello? Bungad nito. Hindi sana siya magre-react kung hindi niya naramdaman ng kamay ng lalaking hinahaplos ang kanyang dibdib. Ngayong mula ng espiritu ng alak ay nakaramdam na si Delilah ng hiya, kaya pinigil niya ang kamay nito at inalis. Ngunit ibinalik nito ang kamay sa kanyang dibdib, kaya nainis si Delilah at magsasalita na sana siya. Ngunit may kausap pa rin ito sa kabilang linya. Dagdag pa sa inis niya ay nakangisi ito sa kanya. Kaya nilisikan niya ito ng tingin at lumabi siya tinalikuran ang lalaki. Ngunit muli itong gumawa ng kapilyuhan. Idinikit nito ang kasalanan sa kanyang pangupo, kaya siya ay napaigtad at hindi na napigilan ang kanyang bibig. What the hell? Can you move aside? Aniya. Matapos ay narinig niyang nagpaalam ito at pinatay ng lalaki ang telepono. Mabilis na umupo si Delilah dahil nakapagpasya na siyang uuwi sa kanila. Ngunit nahigit ng lalaki ang kanyang kamay at hinila siya pabalik sa kama. Where do you think you're going? Anito. Bahay namin? Uuwi na. Di ba ayaw mo ron? Nakalimutan mo na bang sinabi mo kagabi? Sabi mo, magpapakasal tayo. Nilingon ni Delilah ang lalaki na natatabingan lamang ang ibabang parte ng katawan pagkara ay tumalikod ulit. Hindi naman tayo magkakilala. Sa kalasing lang ako at malungkot kaya nangyari yung kagabi. Hindi kita gagambalain. Kalimutan na natin yung kagabi. Ani Delilah, nais na niyang unahan ng lalaki dahil ayaw niyang bigla na lang siya nitong paalisin at ibasura. Ngunit nabigla siya nitong yakapin. Naramdaman niya ang labi nitong nasa kanyang balikat. Sinong nagsabing kakalimutan na lang natin ang lahat? Hindi maayos ang pag-iisip ko kagabi. I was drunk. We were both drunk. Wasn't it? Isa pa niloko ko ng dumuhong lalaki na yon. Pakakasalan kita. Today. Ipakakasal ka sa iba. Kagaya ko. Gusto rin ng parents ko na ikasal ako sa iba. Kaya unahan na lang natin sila. Casual na offer nito. Ginagawa na lang bang libangan ng mga matatandang arranged marriage? I told you. Hindi ko alam pero ang alam ko lang at gustong gawin na ito. Mapang-akit na sabi ng lalaki. Napapikit na lang si Delilah nang magsimulang gumalaw ang lalaki sa kanyang likuran at ang halik nito ay gumapang sa kanyang punong tenga. Matapos siya nitong angkinin ay binuhat siya ng lalaki papunta sa bathtub. Ilang beses sa sinulya pa ni Delilah ang hubad na katawan ng lalaki at sa bawat beses na nagtatagpo ang kanilang mga mata ay dumadagundong ang kaba ni Delilah dahil habang tumatagal ay nagiging gwapo ito sa kanyang paningin. Hindi ba't dapat heartbroken pa rin siya kay Calvin? Ngunit kakaiba ngayong kaharap at kasama niya ang lalaki. Matapos nilang maligo ay dumating ang lalaking assistant nito at tinawag nitong Sir Julian ang lalaking kanyang kaulayaw. Noon lamang na nariwa kay Delilah ang pangalan ng lalaki. May mga paper bags na ipinatong ang lalaki at umalis na rin matapos yun ibaba. Binuksan ni Delilah ang kanyang telepono at nakita niya ang 20 missed calls na galing sa kanyang ama at ang 10 missed calls naman ay galing kay Marie. May mga messages doon na hinahanap siya at tinatanong kung nasaan na siya. Ngunit binaliwala ni Delilah ang lahat ng yun. Hinahanap ka na nila? Gusto mo pa rin bang magpakasal sa akin? Umupo ang lalaki sa tabi niya at hinaplos ang kanyang pisngi. Oo, tipid na sagot ni Delilah. Nandito ang white dress mo. Tinansya ko lang ang sukat. Suotin mo na dahil pupunta tayo agad sa kilala kong judge para maikasal na tayo. Anito, bahagyang tumango si Delilah sa lalaki na ngayon ay nakasuot na ng black suit. Kaya kumilos na rin siya at sinuot na ang dress na sinasabi nitong nasa paper bag. Nagulat pa siya dahil kumpleto mula sa dress hanggang sa undergarments niya at sapatos at lahat ng yun ay sukat na sukat. Nang araw na yon, ikinasal si Delilah kay Julian at bilang mag-asawa ay nagkasundo sila sa ilang mga bagay. Maliban sa pagtakas sa kasal na nais ng kanika nilang magulang, ay hindi pa rin naiaalis kay Delilah ang paghigantihan ng kanyang dating karelasyon at i-disappoint ang kanyang magulang. Nang sumunod na araw, nakipagkita si Delilah kay Marie. Mahigpit siya nitong niyakap na parabang nawala siya ng ilang taon. Ano ba ang clingy ani Delilah. Pinag-alala mo kasi akong bruha ka? Akala ko kung napano ka na.
Mabuti na lang din naniwala ang magulang mong sa akin ka tumuloy at ayaw mo lang silang makita. Ani Marie. Ipinakita ni Delilah ang kanyang wedding ring kay Marie at nanlaki ang mata nito dahil nakita na niya ito sa isang sikat na jewelry magazine. Ito ang pinaka-latest design ng isang sikat na jewelry designer na nagmula pa sa Europa. Ang yaman naman ng asawa mo. Baka mas mayaman pa yan sa ipapakasal sa'yo. Wala na akong pakialam. Basta, hindi ko susundin si Dad at paghihigantihan ko si Calvin dahil nagpakasal lang naman ako sa boss niya. Nagyayabang na sabi ni Delilah. Ay taray, sa boss pala nagpakasal para mapaghigantihan ng ex? Teka nga, mahal ka ba niya kaya ka pinakasalan? Umiling si Delilah dahil iyon naman talaga ang totoo. Hindi naman siya sinabihan na mahal siya ng lalaki. Ang alam lang niya, ayaw rin itong ipakasal sa iba. Ngunit wala itong kaalam-alam na gagamitin niya ito sa paghihiganti kay Calvin. Hindi na mahalaga kung mahal niya ako. Dahil ang mahalaga sa akin, masaktan ng mga nakasakit sa akin. Ngumuso si Marie at piliyang nginitian siya nito. Eh di ba sa kanya mo sinuko ang pechay mo? Eh baka hinahanap rin niya ay virgin kaya pumayag na pakasalan ka. Oo, siya nga. Putol na sabi ni Delilah dahil nagre-ring na ang kanyang telepono at unregistered number ang nag-flash sa screen. Sinagot naman niya ito at napalunok siya nang tawagin siya nitong wifey. Naririnig naman yun ni Marie at sa isang gilid ay kinikilig ito. Sige, uuwi na ako mamaya. Kasama kong kaibigan ko. Sumang-ayon din ito at binaba na ang tawag. Oh, ano? Wifey ang tawag sa'yo? Excited na akong makilala ang hobby mo? Hobby? Bakit naman ganyan itatawag ko sa kanya? Eh ano ba ang itatawag mo sa kanya? Julian. Yun ang first name niya. Julian? Parang ang soft at gentle Bahagyang nasamid sa iniinom na juice si Delilah dahil sa sinabi ni Marie. Taliwas kasi ito sa pangalan nito. Hindi kasi ito gentle sa kama. Uy, bakit namumulang pisngi mo, girl? Pasasaan ba't mapapamahal pa rin kayo sa isa't isa? Playboy si Julian at alam kong isang araw magsasawa rin siya sa akin. Pero titiyakin kong makakaganti mo na ako kay Calvin. Tanggalin mo na yung galit sa puso mo. Sapat na yung makita niyang masaya ka na sa iba. Tapos, sa bus ka pa niya nagpakasal. Dumaan pa ang ilang araw, dinala na ni Julian si Delilah sa opisina para maipakilalang kanyang asawa. Siya na rin ang magiging sekretarya nito. Si Jade naman ay ililipat sa ibang department. Since this is your first day, hindi kita papagurin. Actually, gusto lang kitang makasama rito. At syempre, para naman makilala ka ng mga tao rito. Don't worry, mababait sila. Tumango lamang si Delilah kay Julian. Ipinakilala ni Julian at Jade si Delilah bilang asawa at sekretary ni Julian. Umikot sila sa bawat department hanggang muling magkita si Calvin at Delilah. Kitang-kita naman ang kaseryosohan ni Julian nang makita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Delilah para kay Calvin. Ngunit napawi ang kislap nang tawagin ni Meryl na kuya si Julian. Kuya? Sabi ni Delilah. Oh, so sad. Hindi ka mo lang dinala ni Kuya Julian para ipakilala sa amin na family niya? Pang-aasar ni Meryl. Delilah, si Meryl nga pala. Pinsan ko. Napatango na lang si Delilah, ngunit hindi na ito kumibo matapos ang pagkikitang yun. Habang abala si Julian sa kanyang opisina, pumuslit si Delilah papunta sa opisina ni Calvin. Nagulat pa si Calvin nang makita siya nito, ngunit agad din naman itong napangisi dahil sa seryoso at naiinis na itsura ni Delilah. Del, dahil sa galit mo sa akin, inakit mo ang boss ko para ano? Kapag ba nagpakasal kayo, maipapatanggal mo na ako? Tanggapin mo na hindi na ako magsistay sa isang toxic na babaeng katulad mo. Ni Julian. No, Calvin. Nagkakamali ka. Namiss kita. Pinakasalan ko si Julian kasi naman pinagpalit mo ako sa babaeng yon. Tapos magpinsan pa sila ni Julian. Malanding ni Delilah. Tumayo si Calvin. Nilapitan niya ang babae. Nagsisisi ka na ba? Ako naman talagang mahal mo.
Ibinigay mo na sa kanyang matagal ko nang hinihingi. Malamang, asawa ko na siya ngayon. Sa kanya ko to ibibigay ng paulit-ulit. Ang bagal mo kasi. Yun tuloy, yung pinipreserve ko sa kanya ko na ibigay. Mapang-akit na sabi ni Delilah. Habang papalapit ang lalaki sa kanya, ay inarkuhan ng kilay ni Delilah ito na ngayon ay 1 pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Maya-maya pa ay napaatras si Delilah nang unti-untiin ni Calvin nagipitin siya sa espasyo. Hanggang maramdaman niya ang malamig na pader kaya't napalunok siya. Pwede mo naman ipatikim sa akin yan. Hindi pa naman nahuli ang lahat. Nito. Oh, talaga? Paano kung dumating si Julian at Meryl? Hindi naman natin ipapahalata, di ba? Mas masarap kapag patago. Hinawakan siya ni Calvin sa magkabilang kamay at ipiniid sa pader. Calvin, ang naughty mo naman. Aminin mo, na-miss mo ang ganito. Yung gusto mo, pinipilit ka. Bago maidampi ni Calvin ang kanyang labi sa pisngi ni Delilah, bigla na lang bumukas ang pinto. Si Julian ang inuluwa noon. Kaagad na inundayan ni Julian ng suntok si Calvin. Si Delilah naman ay noon lang umiyak na parang nagawa na ng masama. Mabilis itong yumakap kay Julian. Honey, kanina pa ako nagmamakaawa sa kanya pero gusto niya akong halayin. Tanggalin mo na kasi siya sa trabaho. Pagmamakaawa ni Delilah. Iyon ang plan B na naisip ni Delilah para maipatanggal niya sa trabaho si Calvin. Nasira ang plano ni Delilah nang malamang pinsan ni Julian si Meryl. Alam niyang kaunting udyok lang sa dati niyang nobyo ay agad itong papatol. Lihim na tinignan ni Delilah si Calvin na ngayon ay duguan ng nguso. Ano bang sinasabi mo? Sinungaling ka? Maya-maya, dumating na rin si Meryl na ngayon ay unti-unti nang halata ang umbok nang siya ay mapaupo para lumebel sa kanyang nobyong nasa lapag. Kuya Julian, ano bang nangyari? Sigaw ni Meryl. Bakit hindi mo tanungin ng boyfriend mo? Julian, halika na. Natatakot na ako kay Calvin. Pagmamakaawa ni Delilah. Hindi na nakapagsalita si Julian dahil nanginginig ang kanyang kamay. Napansin iyon ni Delilah kaya pati siya ay natakot na at nais na niyang hatakin ito palayo sa lalaki. Honey, Julian, halika na! Anito, pinunasan ni Delilah kunyari ang kanyang luha habang si Julian naman ay nakakuyong pa rin ang kamao. Pinaupo niyang asawa sa swivel chair nito at binigyan ng tubig. Matiim na napatingin si Julian sa kanya. Anong ginagawa mo sa opisina ni Calvin? Wala akong inutos sa'yo. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ako ganong klase ng babae. Ani Delilah. Napailing si Julian. Maya-maya pa ay hinaklit niya ang braso ni Delilah. Uuwi na tayo. Ani Julian. Magulo ang isip ni Julian ng mga oras na yon, kaya't pinili na lang niyang iuwi si Delilah. Matapos ay iniwan na lang din niya ito sa kaniyang unit. Nang gabing yon, hiniling niya sa kanyang dating sekretary na si Jade ang surveillance camera sa opisina ni Calvin. Pinanood niya iyon kaya mas naliwanagan siya. May ipinadala siyang message kay Meryl tungkol sa insidente at pinagre-resign ang lalaki o sasampahan niya ng kaso. Dumiretso si Julian sa bar kung saan siya madalas tumambay noon. Nanatiling nakatitig si Julian sa hawak niyang baso na may lamang alak. Mabigat ang kanyang pakiramdam nang makita niya si Delilah kung paano titigan ang dati nitong karelasyon at ang ginawa nito kanina para makapaghiganti. Alam niyang ang tingin sa kanya ni Delilah ay isa lamang kasangkapan. 3:00 na ng gabi bago makauwi si Julian. Pagewang-gewang itong lumakad habang unti-unting tinatanggal ang damit. Nagkalat sa lapag ang mga damit ni Julian at natigilan siya sa paanan ng kanilang kama. Nahihimbing na noon si Delilah nang tawagin niya ito sa pangalan. Delilah! Delilah! Anito, naalimpungatan naman si Delilah at napasigaw siya nang makita ang kanyang asawang hubot-hubad sa paanan. Ay, nakahubad na hudas! Ba't ka nakahubad? Gulat na sabi ni Delilah at mabilis na iniwas ang tingin. Ang alaga kasi nito ay buhay na buhay. Delilah, I want you. Mapang-akit nitong sabi. Ha? Bumaba si Delilah sa kama at mabilis na kumuha ng puting roba.
Mabilis niyang itinaklob sa naghuhumindig na alaga nito. Naamoy niya ang matapang na alak mula sa bibig ng lalaki. Marami kang nainom? Gusto mo maligo ka muna? Hindi pa nakakatapos si Delilah na magsalita ay mabilis na siyang niyapos ni Julian. Bukas na lang tayo maglabing-labing kasi ilang oras na lang itutulog mo tapos muling pinutol ni Julian ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Delilah sa pamamagitan ng pagsiil ng halik dito. Parang may mahika ang bawat sandali na iyon para sa dalawa. Please, Delilah, forget that bastard. I'm your husband now. Mahal na kita. Bulong ni Julian nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Napatango na lang si Delilah dahil hindi niya lubos maisip na maririnig niya yon kay Julian na pinakasalan niya lang para mapaghigantihan si Calvin. Hindi ko na siya mahal. Of course, ikaw ang pinakasalan ko. Then tell me that you love me. Para na akong babaliw. I love you. I love you, Julian. Nagpaubaya si Delilah na waring sarap na sarap sa bawat haplos, yakap at diin ang hawak ni Julian. Nabalot ng may hinang ungol ang kanilang kwarto. Labis na ang naging epekto kay Julian. Hindi siya ganito sa ibang babaeng nakasama niya. Totoo namang wala na siyang maalala tungkol sa mga ito. Ngunit nang makita niya si Delilah sa office niya at malamang birhen pa ito, ay labis ang kanyang panghihinayang kaya sinundan niya ito sa bar. Kinabukasan, nagising sila sa tunog ng mga telepono nila. Nagtabig ng kumot si Delilah at nagpunta sa sala para sagutin ang tawag ng kanyang kaibigang si Marie at gayon din naman si Julian. Bumangon, ngunit walang pakialam kung kitang-kita ang hubad nitong katawan. Tumawag si Marie dahil sa utos ng ama ni Delilah. Pilit siyang pinapa-attend sa sariling engagement party na gaganapin sa isang kilalang event hall. Hindi ka na pwedeng tumakas pa. Galit na galit ang tatay mo. Bakit hindi mo dalhin ang asawa mo? Sabihin mong nagpakasal ka na para naman hindi na nila ituloy ang kasal. Malay mo naman, yun lang ang dapat mong gawin para naman matigil lang ilusyon nila. Ani Marie. Sige, mukha namang hindi na ako makapagtago ngayon. Sige, isasama ko si Julian. Nang bumalik si Delilah sa loob, ay naroon pa rin si Julian sa telepono nito. Hindi na niya muna ito hinintay para makausap dahil mukhang hindi na maganda ang mood nito dahil sa tono ng pakikipag-usap nito. Naligo siya at namili ng formal na damit. Saan ka pupunta? Bungad ni Julian sa asawa na magandang-maganda sa suot nitong damit. Sa La Castellana kasama ka. Engagement party ko today. Maligo ka na. Sasama ka sa akin. Ipapakilala kita kay Dad. La Castellana? Tignan mo nga naman. Nandun din si Mom ngayon. Tamang-tama pagkatapos. Dadalhin naman kita sa parents ko. Magulat man sila. Kasal na tayo. Parehas na nilang napagdesisyonan na ipaalam na kasal na sila at nang sa ganoon, hindi na sila ipilit na ikasal sa iba. Sabay silang nagpunta sa lugar kung saan gaganapin ang engagement party ni Delilah. Ang La Castellana ay malaking hall para mag-hold sa mga events tulad ng wedding, engagement o iba pang mga okasyon. Every floor ay may hino-hold na events. Pagpasok nila kung saang floor, nabigla sila nang salubungin sila ng kanika nilang mga magulang. Hindi naiinis o galit, kundi bakas ang tuwa sa mga mukha ng mga ito. Nagkatingin na naman sila at unti-unting nabubuo na sa isip nila ang mga posibilidad. Nandito na pala sila, Balae. Ani Elise. Balae? Agad na tanong ni Delilah. Magkakilala na pala kayo ha, Delilah at Julian. Ani ng matandang lalaki na ama ni Julian. Sandaling naguluhan si Delilah, ngunit sa huli, naintindihan niyang si Julian San Gabriel ang sinasabi ng kaniyang amang kailangan niyang pakasalan. Binalot siya ng inis dahil hindi niya nakuha ang nais niyang reaksyon kung di pakiramdam niya na paglaruan siya. Binitawan niya ang pagkakaangkla sa braso ni Julian. Napatingin si Delilah kay Julian na wala ang ngiti niya sa lalaki. What a coincidence! Magkakilala na pala ang ating mga anak. Ani ng matandang si Domingo. Mas magiging matatag ang ating samahan, kompadre. Ani naman ang tatay ni Julian. Nang marinig yun ni Delilah,
Sinamaan niya ng tingin si Julian at minsan niya pang pinasadahan ng tingin ang mga naroon at umalis. Hinabol siya ni Julian sa labas, ngunit kahit anong tawag nito sa kanya, hindi niya ito nilingon. Ngunit hindi sumuko si Julian. Bago ni Delilah tuluyang lisanin ng event hall, nahaklit ni Julian ang kamay niya. Delilah, sandali. Bakit ka umalis? Hindi ka ba masaya? Tayo palang nais sa mga magulang natin. Ako? Masaya? Kailangan ko bang maging masaya? Hindi itong ina-expect ko dahil ang gusto ko, mainis at magalit sa akin si Dad. But it turns out, kakampi niyang tadhana. Hindi ko mapaghigantihan si Calvin dahil pinsan mo si Meryl at ngayon of all people, ikaw. Naiinis na ani Delilah. You're unbelievable. Paghiganti pa rin ang nasa puso mo. Sabi ni Julian. Yes, I am. Ngayong nalaman mo na, edi good for you dahil parang masaya ka pa. Nagpakasal ako sa'yo dahil gusto kong paghigantihan ng magulang ko at si Calvin. Gusto ko siyang manghinayang at soon, matanggal sa trabaho. Kumunot ang noo ni Julian habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Delilah. Sa wakas ay narinig niya kay Delilah ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang sarili niya sa lalaking nakikilala lang niya sa bar. Kaya mo lang ba ako pinakasalan? Dahil sa Calvin na yun at para galitin ang pamilya mo. You're right. Wala naman akong dahilan para makisama sa isang lalaking wala akong nararamdaman. Isa pa, hinding-hindi mo maiintindihan ang nasa loob ko. Tumalikod si Delilah at iniwan niya si Julian na nakatayo roon. Nang gabing yun, hindi umuwi si Delilah sa unit ni Julian. Ipinahanap ni Julian si Delilah at nang masigurado niyang nasa bahay ito ng isang kaibigan, hinayaan na muna niya ang kanyang asawa. Dahil sa informant niya ay nalaman niya kung bakit ganoon na lang ang galit niya sa sariling pamilya. Samantala si Delilah ay may hawak-hawak na baso na punong-puno ng wine. Si Marie naman ay nakaharap sa kaibigan na ngayon ay namamaga na ang luha sa kaiiyak. Of all people, yung napangasawa ko, siya palang sinasabi ni Dad. At kaya pala hindi niya matanggal ang mga halip-parot kasi pinsang buo niya yung Meryl na makatipas sa higad. Feeling ko galit sa akin ng tadhana. Anong plano mo ngayon? Kasal ka na kay Julian. Mabait naman yung tao, kaya good na rin siguro nangyari. Wala ka ba talagang kahit konti na pagmamahal sa lalaking yun? And you said mahal ka niya. Ani Marie. Hindi makasagot si Delilah dahil hindi naman na ganoon kabigat ang pakiramdam niya. Disappointed siya sa tadhana. Ngunit hindi totoong wala siyang nikatiting na nararamdaman para kay Julian. Kaya hindi rin niya ito nakumpronta noong malaman niyang pinsan ni Julian si Meryl. Unti-unti na rin naman siyang napapamahal dito, ngunit dahil sa kanyang paghihiganti, hindi niya maamin. Oh, ano na, Bes? Sayang sa Julian. Sa kamalay mo naman, tsugi na work yung ex mo. Mahal ka, kaya susundin ka. Paano yung parents ko? Gusto ko silang ma-disappoint. Forget it. Move on ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Hindi naman naging bad sa yung stepmother mo. Huh? No way! Nang gabing yun, nakatanggap ng mensahe si Delilah mula kay Calvin. Nanghihingi ito ng tulong sa kanya dahil nais siyang sampahan ng kaso ni Julian. Nais itong makipagkita sa isang lugar. Napangisi si Delilah dahil ngayon ay feeling niya nakaganti na siya kay Calvin. Pakiramdam niya, hawak na niya ito sa kanyang palad. Nang sumunod na araw, umalis siya sa kondo ni Marie at pinuntahan ang sinasabi ni Calvin na cafe. Kunot ang noo at bakas pa rin ang suntok ni Julian sa nguso nito, kaya't mas nakakaawa ang itsura nito ngayon. Nakakatawa ang itsura mo. Napaka-heartless mo talaga kahit kailan. Dapat lang sa'yo yan. Ano bang kaso ang isinampa ni Julian sa'yo? Actually, gusto niya lang makipagkita sa akin. Hindi pa yata na kontento. Gusto pa akong ipabugbog. Please, ikaw lang naman na makakapagpigil sa asawa mo. Alam ko naman kahit papano, may katiting na awa pa rin sa puso mo. Saka patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Sorry, Del. Pagmamakaawa ni Calvin. Ngunit ang hindi alam ni Delilah ay palabas lamang ang lahat. Nais ni Calvin makaganti kay Delilah.
Gagawin niya ang lahat para sirain din ang dating nobya. Sige, tipid lamang ang naging sagot ni Delilah. Ngunit sapat na iyon kay Calvin para ituloy ang masamang balak para kay Delilah. Ipinakita ng lalaki kung gaano siya kahina para magtiwala sa kanya si Delilah. Alam naman niya kasing may kabaitan pa rin ang dating nobya na kaunting sorry lang, ayos na dito. Nang dumating sila sa isang lumang gusali, halip na si Julian ang abutan nila ay ang mga barkada ni Calvin. Noon pa lang napagtanto ni Delilah na gawa-gawa lang ang lahat ni Calvin. Mabilis nilang kinuha ang telepono ni Delilah at tinali ito sa isang katre. Ipinisosyon ng kamera. Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ako! Magsusumigaw ka man dito. Walang makaririnig at magliligtas sa'yo. Buwisit ka? Kapag nakawala ako rito, manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Ang tapang mo talaga. Alam mo, mag-behave ka na lang para naman maging malaking kitain ko sa pagbebentahan ko ng X-rated video mo. Total, natanggalan ako ng trabaho dahil sa kagagawan mo. Nanlaki ang mata ni Delilah nang makita niya ang paglapit ng isang lalaking may dalang syringe. Nang maitusok sa kanya ang bagay na yun, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo at pag-ikot ng kaniyang paningin. Pakiramdam niya ay gumagalaw ng kusa ang mga bagay sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig na siya ng mga sunod-sunod na ingay. Naramdaman na lang niya ang pagyakap sa kanya ng isang lalaki at tuluyan na siyang nawala ng malay. Bago pa maisagawa ang plano ni Calvin kay Delilah, dumating na ang pulis na tinawagan ni Julian. Walang kaalam-alam na nakasubaybay si Julian sa lahat ng kilos ni Delilah. Nais na niyang sunduin ito sa unit ng kaibigan nang makita niyang asawa na mabilis na sumakay ng taxi at may kinita sa isang cafe. Doon na siya naghinala sa maaaring gawin ni Calvin sa kaniyang asawa. Halos 5 araw na nanatili si Delilah sa ospital para maalis sa kaniyang sistema ang drugs na itinusok sa kaniya. At mula noon, hindi siya iniwan ni Elise. Anak, huwag ka nang aalis. Tita, buhay pa naman ako. Kasalanan ko rin naman kasi. Ginawan ko siya ng mali kaya ginantihan ako. Natuto na po ako. Dahil sa pag-aalaga sa kanya ng kanyang stepmother, tuluyan ang lumambot ang kalooban ni Delilah. Dahil noong unang araw niya sa ospital, nagkunwari siyang tulog at sakto namang dumating si Elise at wala itong ginawa kundi ang umiyak at manghingi ng tawad sa yumao nitong ina. Nabanggit pa ni Elise na kundi lamang sa kanya ibinili na ang batang si Delilah, matagal na siyang lumipad ng Canada. Pero mas pinili niyang tupadin ang huling kahilingan ng ina ni Delilah. Ngunit sa kabila ng lahat, puro kasamaan ang isinukli ni Delilah sa kanyang stepmother, kaya nangako siya sa kanyang sarili na magiging mabuti na siya, lalo na sa kanyang magulang. Hindi naman nagtagal ay dumating si Julian. May dala itong mga bulaklak at mga paboritong pagkain ni Delilah. Bigla na lang naging emosyonal ang babae nang makita niyang asawa. Honey, kailan ba ako lalabas dito? Buryong-buryon ako rito. Soon, sabay halik sa labi ng asawa. Walang mabuting nagagawa ang paghigante. Hindi kasarinlan at kagaanan sa pakiramdam ang naidudulot nito. Lalo lamang nitong inilalagay sa bingit ng kapahamakan ang taong nababalot ng paghihiganti ang puso. Humingi ng tawad si Delilah sa kanyang mga magulang. Kasabay rin noon ang pagtanggap niya sa kanyang tadhana. Kahit anong iwas ang kanyang ginawa, sa mga kamay at bisig pa rin ni Julian siya dinala ng tadhana. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Nabilanggo si Calvin kasama ang barkada nito. Hindi hinayaan ni Julian makapagpiyansa ang lalaki kahit na magiging ama ito ng kanyang pamangkin. Nagkasala siya kaya kailangan niyang managot sa batas. Iyan ang mga salitang sinabi ni Julian sa harap ng pamilya niya. Matapos yun ay napagdesisyon na ni Julian na magbakasyon sila para maalis ang mga nangyari sa isip ni Delilah. Honeymoon. Wala pa tayong formal na honeymoon, di ba? Yung mga ginawa natin sa unit mo, ano yun? Napanguso si Julian sa ibang direksyon at napakamot sa ulo. Hindi niya napigilang mapangiti ng nakakaloko.
Oh, wag mong sabihin na kaya mo ko dinala rito kasi naka-oo ka na sa parents mo na bibigyan na natin sila ng apo this year. Wala namang masama kung simulan natin. Psst, sabi na nga ba? Kaya atat na atat kang pumunta dito sa Okinawa. Ayaw mo ba dito sa yacht? Asul na karagatan, kalangitan, at higit sa lahat, walang iistorbo sa atin. Simula kasi nung umuwi na tayo sa amin, si ma'am, wala nang ginawa kundi isama ka sa pagsha-shopping. At nagsiselos ka? Ganun ba, Mr. San Gabriel? Parang ganun na nga. Kasi, dapat palagi ka lang sa tabi ko. Hindi ako mapakali kapag wala ka. Ay sus! Muling ikinulong ni Julian sa kaniyang yakap si Delilah. Sinamyo niya ang amoy ng ulo nito na para bang isang batang giliw na giliw sa amoy noon. Mahal na mahal niya ito kahit na matigas ang ulo nito at madalas ay kasalungat sa mga bagay-bagay. Para kay Julian, si Delilah ay natatangi at hindi pa rin niya kasi maintindihan kung bakit sa unang pagkikita pa lang na-attract na siya sa babaeng spoiled brat na sumugod sa opisina niya para ipatanggal ang nobyo nitong nanloko. Ang pagpili nating gumawa ng mabuti sa araw-araw kahit na may pagkakataong nagiging malupit sa atin ang tadhana o pagkakataon ay grasya ng Panginoon. Tandaang lahat ng ating ginagawa sa mundong ibabaw ay hindi maitatago sa mata ng ating Panginoon at kung ano man ang iyong itinanim, masama o mabuti ay aanihin natin balang araw. Magtanim ka ng sama ng loob, walang ibang tutubo kung hindi galit o pagkapuot. Walang kapayapaan at magiging tanikal at piring para makita natin ang totoo at kabutihan ng Panginoon na maipapamalas sa mga taong hindi natin aakalaing mabuti pala sa atin at totoong nagmamahal. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanalet here in Kuya Augustine Stories. Hanggang sa muli, paalam!